Itinakda sa susunod na linggo ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdinig sa mga aksidenteng kinasangkutan ng mga bus ng Nova Auto Transport. Kung mapatunayang may pagkukulang ang naturang bus company, posibleng bawiin ang kanilang prangkisa. Ayon sa LTFRB, mula taong 2009, nasa 16 na ang mga aksidenteng kinasangkutan ng Nova Auto Transport. May report si Ian Cruz. Anak at kaibigan ng 16 na taong gulang na si Glendayo Oding nang iuwi ang kanyang bangkay sa barangay Santa Lucia, Quezon City. Nasawi siya kahapon matapos mabangga ng isang busang Nova Auto Transport. Sinagot na raw ng kumpanya ang gastusin hanggang sa pagpapalibing. Makipag-areglo sa kanila. Ano po yung hihilingin nyo? Financial na tulong. Nagkamalay na rin ang kasama ni Ding na si Toto kagabi sa East Avenue Medical Center. Sagutin ng kumpanya ang gastusin sa ospital. Nakaparada naman ang mga bus ng Nova Auto Transport sa terminal nito sa Sabarte Road, North Caloocan. Nasa ilalim ito ng 30-day preventive suspension na ipinataw ng LTFRB. Hindi kami pinapasok sa loob. Wala ring opisyal na humarap sa amin. Pero ang ilang bus driver sa labas ng terminal na mabahala. Paano lahat? Bigyan na naman kami ng chance. Paano naman kami? Katulad yung sa akin, 2 college ko. Mahigit 100 empleyado ang mawawala ng trabaho. Lahat kami magugutom. Pamilya nyo pa? Pamilya namin. Hindi lang kami, pati pamilya namin. Sumailalim na rin ang ilan sa mga konduktor at driver sa drug at medical test. Drug test po. Tsaka medical. Para saan daw? Sa required daw yung sa LTFRB. Nanindigan ng LTFRB para raw sa kaligtasan ng mga pasahero ang preventive suspension. Pag pinapili kami between public safety and yung personal interest or livelihood nung ilang tao, palaging doon kami kakampi sa public safety kasi yun po ang mandate namin. Itinakda ang hearing para sa Nova Auto Transport sa October 23. Kung mapapatunayang may pagkakasala ang bus, maaring tuloy ang masuspende o ma-revoke ang kanilang prangkisa. Mula 2009, 16 na aksidente na ang kinasangkutan ng Nova Bus. Sila ang pang-10 kumpanya ng bus sa bansa na may pinakamaraming kinasangkutang aksidente. Nadawit na rin noon ang Nova Bus sa pagkamatay ng veteranang mamamahayag at UP professor na si Chit Estela Simbulan sa Commonwealth Avenue. Aksidenteng sinisisi sa pag-unahan ng mga bus sa pasahero. Kaya naman sinimula na raw ipatupad simula Hulyo ang fixed salary sa mga tsuper at konduktor ng bus. Even the provincial bus operators are complying insofar as their drivers and conductors are concerned. So it's more than 4,000 already nationwide, almost 70%. Ian Cruz, GMA News.